Kung ano ba ang ibig sabihin nitong persona non grata? Dahil nga po sa ginawa po nitong taong ito, nagdesisyon po yung Davao City Council sa kanilang naganap na session kahapon, kung hindi ako nagkakamali. At sa pangunguna po ni Councilor Danny Dayang Hirang, nagpasa po sila ng isang resolusyon sa City Council ng Davao. Diniklara po itong taong ito na persona non grata. At ngayon po ay minabuti ko ulit mag-live. Kasi nga po dito sa ginawa ng isang entertainer. Isang kilalang entertainer na popular sa kanyang mga programa sa television at maging sa kanyang mga social media platform. Yung ginawa po niya kay Tatay Digong na hindi po katanggap-tanggap sa atin at sa maraming mamamayang Pilipino, na hindi po nakatutuwa na gawin po yung ganong panlalait sa isang naging pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas na biktima ng injustice sa ginawa po sa kanya ng ating pamahalaan at ng mga grupong walang hinangad kung hindi siraan si Tatay Digong at ang pamilya Duterte. Alam naman na po nating lahat kung ano ang kalagayan ni Tatay Digong, ni PRRD, yung kanyang sinapit na binaliwala yung soberenya ng Pilipinas, hindi binigyan ng karapatan ang ating mahal na Tatay Digong ng due process. Bigla siyang dinampot, kinidnap, binahi at ikinulong ngayon dyan sa The Hague, Netherlands. At kahit na sa mga balitang nasagap natin o mga impormasyon nasagap natin na maayos-ayos naman daw po yung kalagayan at kalusugan ni Tatay Digong, alinsunod doon sa mga nababasa nating mga impormasyon naglalabasan sa mga social media at yung mga pinaparating sa atin ng ating mga kaibigan, ay hindi tayo natutuwa dito sa ginawa ng isang artista o entertainer, malitatawag natin sa kanya, komedyante, at ginawang katatawanan, pinaglaruan si Tatay Digong sa kanyang naganap na konsyerto kung kailan yon. At hindi man lang niya ginamit ang kanyang puso. At sa tingin talaga natin, iyon ay isang panlalait. At dahil gusto lamang magpapansin sa kanyang mga tagahanga o kaya'y mga nandoon na nanonood sa kanyang programa, maglalabas siya ng ganun klaseng number o kaya'y isang pakulo upang siya ay mapansin. At tayo ay nag-react dyan na hindi natin dapat ginagawa yung ganun. Lalong-lalo na pag ang isang tao ay katulad ni Tatay Digong na naging napakagaling na naging presidente. May edad na, alam na natin yan. 80 years old na si Tatay Digong. At sa kanyang kasalukuyang sinasapit na kalagayan, bakit pa niya gagawin yung ganon? At marami talaga ang nasaktan. Hindi lamang po yung mga taga Davao City o taga Davao Region. Buong Pilipinas po at mga overseas Filipino workers na nagmamahal kay Tatay Digong, nasaktan po sila sa ginawa nitong taong ito. Hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan dahil hindi naman siya maganda. Kaya lang, marami rin pong nagtatanong sa akin. May mga messages po akong natanggap sa aking Facebook at saka sa aking TikTok account. May mga message din po sa akin sa WhatsApp, sa WeChat, Viber at mga iba pang social media. Kung ano ba ang ibig sabihin nitong persona non grata? Dahil nga po sa ginawa po nitong taong ito, nagdesisyon po yung Davao City Council sa kanilang naganap na session kahapon, kung hindi ako nagkakamali. At sa pangunguna po ni Councilor Danny Dayang Hirang, nagpasa po sila ng isang resolusyon sa City Council ng Davao. Diniklara po itong taong ito
na persona non grata. Ano ba ang ibig sabihin po ng persona non grata? Ito po ay isang salita sa Latin, sa lingwahe ng Latin, na madalas po yan ginagamit sa usaping pang-internasyonal o kaya sa diplomacy. Legally, pag sinabi natin na persona non grata yung isang tao in international law sa foreign diplomacy, yung taong iyon ay hindi welcome, hindi acceptable doon sa bansa na kung saan siya ay kabahagi ng isang diplomatic mission. So ito, legally speaking in international law, yung persona non grata ay isang action yan na ang bansa kung saan naroroon ang isang banyagang mission ng mga diplomat ay idideklara ang isang membro ng diplomatic mission o kaya lahat sila ay persona non grata. Hindi na sila acceptable, hindi na sila welcome. So ito ang buod niyan, yung persona non grata. It is a term usually used in international diplomacy when a host country would declare member of the diplomatic mission of the sending country or the foreign country that are stationed in the host country as persona non grata. Ang consequence po nito, pag ginawa po yan, katulad for example, dito sa Pilipinas, tayo ang host country. At nakikita natin, hindi nagiging maganda yung relasyon ng Pilipinas. Ayan, balik tayo. Mahina talaga yung internet dito sa Pilipinas. Puputol-putol. Pasensya na po mga minamahal na kababayan. At bago ko ituloy ay nagpapasalamat ako sa lahat po ng nanonood po ngayon. Shoutout ko kayo mamaya kung mababasa ko yung inyong mga pangalan. So ituloy natin ang ating explanation tungkol dito sa persona non grata na ginagamit po yan sa international diplomacy. Kaya kung yung mga banyagang bansa tulad ng China, sabihin na natin yan kasi nga po merong mga hindi pagkakaintindihan ngayon ang China at ang Pilipinas dahil nga po dyan sa West Philippine Sea at kung ano-ano mga naglalabasan. Sa isang pagkakataon, i-discuss ulit natin yan. At meron din mga chismis-chismis tungkol dyan sa mga pogo o kaya mga spy-spy, gano'n. Eh kung ang mga miyembro po ng diplomatic mission ng China o sino man sa kanila ay makita na meron silang ginagawa dito sa Pilipinas na hindi naaayon sa interes ng bansang Pilipinas. Katulad ng ambassador nila o kaya yung consul general nila or charge d'affaires o kaya mga consular officers o mga staff po ng diplomatic mission ay maaaring mag-declare ng persona non grata ang ating gobyerno sa pamamagitan po ng Executive Department. Normally, ng Department of Foreign Affairs at sasabihin na, yung taong yon na part ng diplomatic mission ng China ay gumagawa ng hindi tama, spying, o gano'n. So, declare nila na persona non grata. Pag dineclare po yan na persona non grata, ibig sabihin po nyo ay inuobliga ng host country na yung sending country ay i-recall niya yung diplomat na yan. I-recall niya yung taong yon. Kung hindi papayag po yung sending country o yung foreign country na i-recall yung diplomat na kasama doon sa mission, ang gagawin ng host country ay hindi na niya ibibilang yung taong yon na kasama sa diplomatic mission. Ano ba yung kahalagaan na ikaw ay masama sa diplomatic mission at yung credentials mo ay nare-recognize ng host country? Marami po kasing mga rights and privileges ang mga membro po ng foreign diplomatic mission sa isang bansa. Tulad po natin, meron tayong mga ambassadors na nasa iba't ibang mga bansa, meron tayong mga Filipino consuls, mga counselors, at mga iba pang staff, personnel ng part ng diplomatic mission, ay meron po silang mga karapatan, mga pribilehyo po na binibigay po sa kanila. Katulad ng mga immunity from suit o demanda, hindi sila pwedeng basta mademanda.
doon sa bansa kung saan po sila ay naglalagi bilang membro po ng diplomatic mission. Kanya po pag ang isang diplomat ay na-declare po na persona non grata, mawawala po itong mga pribilehiyong po ito at mga karapatan. Mawawala rin po yung immunity na yan. So pag gumawa po silang hindi maganda rito, pwede po silang huliin ng ating law enforcement agencies at madimanda po sila sa ating mga hukuman. Yan po yung consequence po niyan. Pag nadeklara po ang isang foreign diplomat na siya ay persona non grata dito sa ating bansa, or ganun din kung ating mga Filipino diplomats na naka-assign sa ibang bansa ay na-declare na persona non grata, ay kailangan pong i-recall. I-recall yon at pauwiin. Ganun po yon. Pag hindi natin ginawa yon ay mawawalan ng karapatan at mga pribilehyo, pati immunity, at pwede po silang mapaimbestigahan o madimanda at maparusahan sa bansang yun. Kanya lamang nag-iingat po yung mga bansa, host country, na basta na lamang mag-declare ng itong mga members ng diplomatic mission ay mga persona non grata. Kasi pwedeng gumanti rin yung sending country at i-declare din yung mga diplomat ng host country na nandoon sa mga bansang yon na persona non grata. So magkakaroon ng parang diplomatic crisis. Magkakaroon at magiging hindi maganda ang relasyon ng mga bansa. Iniiwasan po yun ng mga bansa na magkaroon ng declaration of persona non grata. Lalong-lalo na po pag yung mismong ambassador o yung head of mission na tinatawag, yung ambassador, ay siya ang ma-declare na persona non grata. Meron na bang mga instances na nangyari yan sa mga iba't ibang bansa? Ay meron po. Lalong-lalo na po nung panahon ng Cold War na tinatawag, yung hidwaan ng Amerika at ng old Soviet Union. Magmula po noong mga 1950s, 1960s, 1970s, 1980s, hanggang 1990s, madalas po yan. Nagkakaroon po ng declaration ng persona non grata noon. At ang laging charges niyan ay because of spying, spy. So yan, nagkakaroon ng mga ganon, na mga maiinit na pangyayari ng mga unang panahon. Alam po natin yan kasi pinag-aralan po natin yan. So, ngayon ay dito natin i-apply itong persona non grata. Persona non grata pala, ito ay legal term or legally used sa international diplomacy, sa international law or situations. Pwede bang gamitin yan locally? Pwede bang i-declare natin ang isang Pilipino na hindi siya welcome or unacceptable siya, hindi siya katanggap-tanggap sa isang lugar sa Pilipinas, sa isang barangay, sa isang bayan, sa isang syudad o isang probinsya? Paano ang mangyayari po niyan kung sakaling ang isang Pilipino ay diniklarang persona non grata, ng tulad ng ginawa ng City Council ng Davao dito sa artistang itong binabanggit po natin? Ano ang mangyayari po dyan? Masakit po yan pag ikaw ay nadeklarang hindi ka welcome, hindi ka katanggap-tanggap sa isang lugar. Tulad ng ginawa po ngayon dito sa entertainer na ito, na sa tingin po ng mga taga Davao at tayo ay sumasang-ayon po sa kanila, ang kanyang ginawang akto ay masakit para sa mga Davaoeños. Nagdeklara po sila sa pamamagitan ng City Council resolution na inapruban po nila na persona non grata itong taong ito. So unwelcome siya sa Davao. Hindi siya tatanggapin sa Davao. So ibig bang sabihin nito na itong taong ito na diniklarang persona non grata ay hindi na siya pwedeng makapunta sa Davao City? Hindi po. Hindi po siya mapipigilan kung sakali man pong itong taong ito na diniklarang persona non grata ay gusto niyang pumunta sa Davao City. Dahil
Meron po tayong provision po ng ating saligang batas sa Bill of Rights. Kasama po yan sa liberty ng mamamayang Pilipino o ng sino man, the liberty of abode and of travel, no, cannot be infringed except upon lawful order of the court. Hindi po mapipigilan ang pagnanais ng isang Pilipino o sino mang tao na nasa Pilipinas na pumunta sa isang lugar, kung yun po ang nanaisin niya, maliban po kung merong kautusan mismo ang korte. Pero kung ang nagsasabi po ay mga provincial council o sangguniang panlalawigan, sangguniang bayan, sangguniang panglungsod, sangguniang barangay, ay diniklara po ang isang tao na persona non grata, unwelcome nga siya doon. Iisnabin siya. Yun lamang po magiging epekto niyan. Pero kung yung taong yun, magpupumilit pa rin na pumunta at pumasyal o kay manirahan doon sa lugar, pwede po niyang gawin yon. Pwede pa rin po niyang gawin yun. Pero ikaw ba gagawin mo yon? Nadeklara kang persona non grata. Alam na alam ng lahat ng mga taga Davao na ang ginawa ng taong ito at alam na alam din lahat po ng mga taga Davao na meron ng resolution ang City Council ng Davao na hindi katanggap-tanggap itong taong ito. Di siyempre iisnabin ka ng mga taga Davao pag pumunta ka roon at hindi ka rin nakakasiguro na hindi ka babastusin ng mga tao o baka bastusin ka rin o pagsisigawan ka kung anong sasabihin sa'yo, paiinsultuhin ka. Pwede mo lang magawa, pwede ka rin magsampa ng demanda sa mga taong ito na sa tingin mo ay binabastos ka o kaya nasaktan ka, kung ano man po. Yan ang epekto po ng itong aksyon ng mga local government units, mga city, provincial, municipal council po nila o barangay, na pag meron po silang diniklarang tao na persona non grata, ang epekto lamang po nun ay hindi siya katanggap-tanggap o welcome doon sa kanilang lugar. Yan lamang po ang epekto po niyan, pero hindi po mapipigilan yung taong iyon na umasyal o kay manirahan doon sa particular na syudad o probinsya o kaya ay munisipyo o barangay kahit na po siya ay nadeklarang persona non grata. So yan po ang ibig pong sabihin yan. Kaya minabuti ko pong ipaliwanag po sa inyo ito. Pero susuriin natin yung ginawang panlalait at sa tingin natin ay pang-iinsulto o sabihin natin pambabastos kay Tatay Digong. Hindi po natin palalampasin yung ganong klaseng ugali o ginagawa ng mga tao na pagkakakitaan nila ang kalagayan ng isang tao na nahihirapan sa kanyang sitwasyon ngayon. Wala ba silang mga puso? Wala ba silang tamang isipan? At dahil lamang sa pagnanais nilang sila ay kumita ng pera, ng salapi, ay gagawin nila yon sa isang Tatay Digong o kahit na sinong tao. Kung ikaw ay isang Kristiyano o ikaw ay isang mabuting taong may busilak na puso, ay alam mo na yung sinasapit ng isang tao. Matanda, may sakit na dinaramdam, nagdurusa sa ginawa sa kanya at alam naman natin na wala siyang kasalanan. Tapos, yun ang gagawin mo sa kanya. Masakit po yun. Masakit sa kanya, masakit sa pamilya po ng mga Duterte yan, masakit po sa mga nagmamahal kay Tatay Digong yung ginawa po ng taong ito. Alam po ninyo, itong taong ito ay kilala ko. Kilala ko po itong taong ito. Nung hindi pa po sikat yan, isa po siyang entertainer na napapanood ko dito sa may Timog, sa Timog Avenue. Napapanood ko po rin yan sa Quezon Avenue. Hindi ko na po babanggitin yung mga establishment po yan na kanyang pinupunta noon. At napapanood ko rin po yan doon sa may Ermita Malate area. Kaya magkakamali, yung ginto yata yun.
street na yon. Basta doon sa lugar na yan. Magaling po siya na entertainer. Magpapatawa siya. Lalong-lalo na kasi alam naman natin yung kanyang kasarian, ano? Hindi natin alam kung ano yung laman ng kanyang puso at damdamin. Pero mahusay po siya na entertainer. At isa po siyang Ilocano. Yan ang isang pagkakilala ko sa kanya. Siya po siyang Ilocano, taga La Union, probinsya po ng La Union yan. Hindi ako nagkakamali, yung bayan po niyan ay doon sa Palawan. At makikita natin doon sa Palawan na marami siyang mga ari-arian doon na mga lalaki. Palaki ng kanyang mansyon doon, bahay po niya doon. Siguro mahigit 100 milyon yung kanyang malaking bahay doon. Higit 100 milyon, 200 milyon. Mayaman na po itong taong ito. Sobra-sobra na po yung kanyang kinita sa kanyang ginagawang pagbibigay ng kasayahan sa kanyang mga milyong-milyong tagahangarit siguro. At bilang isang Ilocano, hindi po ito gawain ng isang mabuting Ilocano. Siguro nakalimutan na niya yung kanyang pinagsimulan, kanyang pinagdaanan. Tapos ganito ang kanyang ginawa kay Tatay Digong. Ako'y nalulungkot. Tagahanga naman po niya ako noon hanggang sa ginawa niya kay Tatay Digong. Lahat po ng aking paghanga sa kanya na sa kanyang naging matagumpay na karir o yung kanyang karera bilang isang entertainer. Saludo po tayo sa kanyang ginawa, sa kanyang talento. Pero yung ginawa po niya kay Tatay Digong, lahat po ng ating paghanga at pagrespeto sa kanya, nawalan po lahat yan. Malungkot po tayo sa kanyang ginawa dahil ang kanyang sinaktan, ininsulto at ginawang katatawanan ay ang ating minamahal na PRRD, Tatay Digong. Yan po yung ating pahayag sa hapon to. At sa ating mga minamahal pong mga kababayan, pagpatuloy pa rin po natin ang ating araw-araw na pagdarasal para kay Tatay Digong, para sa pamilya Duterte, para rin sa ating bansang Pilipinas at sa ating mga naghihirap na mamamayan. Huwag po natin kalilimutan po yan. Di man po tayo makadalaw, personal, o kaya makita natin si Tatay Digong doon sa kanyang kinaroroonan sa The Hague, sa Netherlands, ay yung ating kaisipan at damdamin at mga dasal po nating iaalay sa kanya. Malaking tulong po yun. Malaman po niya at malaman po ng kanyang pamilya na andito tayo. Hindi bumibitaw. Tayo pa rin ay naniniwala at lubos ang ating pagmamahal kay Tatay Digong. Kaya dasal po natin ang kanyang mabuting kalusugan, maayos na kalagayan, mahabang buhay, at ma-achieve niya, makamtan po niya yung hustisya sa ginawa po kay Tatay Digong. Maraming salamat at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mamaya po abangan po ninyo, maglalay po uli ako, iba pong topic naman yung pag-uusapan po natin. Maaring ito'y discussin po natin ng konti yung impeachment pa rin ni VP Sara at itong ginagawa na naman po ng itong mga nagnanais talagang siraan si VP Sara. Ring discussin po natin yan mamaya ng konti. At pati na rin po yung ginagawa nilang pangharas sa mga personalidad na kasabi po ni Tatay Digong kasama. At tulad ng ginagawa nila kay Atty. Vic Rodriguez na sinampahan ng kasong disbarment. Tayo rin po ay nauna ng sinampahan ng ganong kaso. Disbarment at hindi lang disbarment, sinampa tayo ng kaso ng NBI sa DOJ. May mga sinasabi pa na sinampa na rin tayo ng kaso sa ombudsman. Kung ano, tatanggapin natin lahat yan. Dahil sasagutin natin yan sa tamang panahon. Kaya yun po yung ating magiging paliwanag mamaya. At gusto ko rin pong magpaliwanag tungkol po dito sa bagong sinubmit na National Expenditure Program. Magkano yun? 6.7 trillion pesos. Bangan po natin yan.
Hindi ko pa po nababasa yung NEP, wala pa po akong kopya. Pero impormasyon ay naibigay na po ng Malacanang sa mababang kapulungan ng Kongreso itong NEP o National Expenditure Program for 2026. Mahigit 6.7 trillion pesos. Aking pera po yan, ano? Yan po yung kabuuan na rin ng utang ng Pilipinas sa loob lamang po ng 3 taon ng administrasyon na ito. Ganun na rin po kalaki o mahigit pa yung nautang ng itong gobyernong ito sa loob ng 3 taon. Tapos ito ngayon may budget na kanilang hiningi na 6.7 trillion. At iba pa pong mga importanteng bagay na pwede nating pag-usapan ay akin pong tatalakayin maya-maya po ng konti pagdating ko po doon sa pupuntahan kong lugar kung saan po tayo ay mag-live po muli. Sa ngayon, kasalukuyan pa nating binubuno itong matinding trapiko dito sa Metro Manila. Tiis-tiis lamang po talaga tayo, mga minamahal na kabayan. Ganun po talaga dito po sa Metro Manila. Yun pong ating munting trabaho. At kung nagkakaroon tayo ng pagkakataon na uuwi tayo sa probinsya para naman dalawin po natin yung ating bukirin at mga inaalaga ang mga hayop doon, baka, kalabaw, manok at gansa at mga iba pa, kambing. So ayan po mga minamahal na kababayan, paalam muna tayo at salamat muli sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin.